Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, Nakikita ko na yung logic na lagi mong hinahanap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Nakakatuwang panoorin ang mga banat ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng kanyang pagiging simangot. Kaya nga binansagan ito nung panahon ng eleksyon na pambansang simangot. Pero ngayon, nakikita natin dito sa Senado, lalo na dyan sa kanyang committee, ang Blue Ribbon Committee, makikita natin kung paano niya dinadala yung kanyang mga kasama. Paano nagpapatawa pero seryoso pa rin ang mukha. Yan ang matutunghayan natin dito sa video na ipapalabas natin ngayon. Ang mga nakakatuwang pangyayari na tila bagay seryoso sa ilan pero nagpapatawa na pala ito. Good vibes muna tayo ngayon. Iwanan muna natin ang mga flood control na yan. Pero mamaya, mayroon pa rin tayong isisingit dito. Pero bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na sipat ibang part ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, pag napanood niyo itong video na ito, maibsan man lang yung inyong mga bigat ng dalahin sa buhay. Sa pamamagitan ng video na ito, makikita natin yung ating senador, yung ipinaglaban natin, yung senador na itinayo natin mula sa Kongreso papuntang Senado. Kaya panoorin muna natin ang video at mamaya nga pala, itong flood control project nakarating na kay Boss Ben Bitag Tulfo. Sino ang nagpabitag? Mamaya malalaman natin dito sa video na ito, pero bago yan, panoorin muna natin itong laugh trip ni Senator Rodante Marcoleta. Senator, ready ka na ba? Ready na raw. Pasok na natin ang video. Ayun na. Oh. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. siya po na po. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming Rapi. salamat, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, So let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. But I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why, what happened? Marami yan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman.
Senator Jinggoy. Thank you. Galingan mo, Senator Jinggoy, ha? Is si Miss Cabral ba nandito? Was she invited? The next Hindi, day? nandito naman ng pinaka-boss, si Secretary. Well, but I would like to ask. Mas gusto mo siyang makita kaysa Secretary. Hindi naman. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako, di muna pa. magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. So I salute them for now their process for reform, but we must fix what has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayers, Senator Monsignor. Prayer for you, Mr. Chairman, and the members of this Thank you. committee. Thank you. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Gumawa na tayo ng flood control O project. ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. So, paki-nota nyo lang. Yes, sir. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira. Ano po? Tapos, siguro, dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. At kagaya ng naipangako natin, ipapakita natin dito kung hanggang saan umabot na itong flood control project anomaly. Napunta na, nakarating na kay Boss Ben, Bitag Tulfo. Sino nga ba ang nagpatulfo? Panunurin natin sa video na ito kung sinong nagpatulfo at mamaya, bibigyan natin ng isang malupitang reaksyon. Ito na video. Boss Ben, pwede na ba? Pwede na raw. Pasok na natin. Ito na. Will there be accountability that will lead to filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan? Dapat gano'n. No? Admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Dapat maimbitahan si Congressman Saldico at sabihin niya, ano ba talaga yung nangyari doon sa small committee? Paano ba nagkapalit-palit yung mga items doon? At sino ang proponent ng mga proposal na yun? Are you comfortable? Do you live comfortably in a very uncomfortable and painful situations? Pagkaharap ka, okay sila. Pero pag nakatalikod ka, binabalahura ka. Sanay na tayo dyan. Sanay na tayo dyan. I'm comfortable kasi puro totoo lang naman sasabihin ko eh. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagre-rekomenda o i-proponent yung mga nagre-rekomenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Ben Tulfo Fun Filter. Inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoa na may systems breakdown sistema sa loob ng departamento dahil dito sa mga ghost project na naungkat. Okay? Medyo malilista ng konti. Sa inyong pananaw, paninindigan, Congressman Toby, naniniwala ba kayo na whether this is sinasabi natin corruption infected in DPWH dahil sa mga political patron na mga kasama natin sa Kongreso? Okay, ganito yan. Tignan natin yung chain, di ba? Okay. Wala naman makokorrupt yung DPWH kung hindi naman pinondohan. Exactly. Di ba? Kung wala naman pera na linaan doon, Yes. ano iko-corrupt nila? Di ba? So, ang sinasabi ko, baka maging makulit ako, babalik tayo ng babalik kung sino yung proponent. Bakit nagkaroon ng pondo dito sa lugar na ito? Kasi di ba, hindi naman masama yung per se, hindi naman masama yung flood control project. Okay? Ang masama is yung corruption doon Yes. sa flood control project. Right. Kasi kahit sabihin natin, kung kaya natin gawin, bawal lahat ng flood control projects. Sabihin natin, this year wala ng flood control projects kahit saan sa buong Pilipinas.
Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng Iba. ibang pagkakakitaan. Okay, may Hindi, Okay. bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito, malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto yon. Di ba? Kaya importante yung transparency. Na magtataka ka, bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. Okay, number 1. Number 2, bakit may ilan, hindi naman lahat, no? May ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent. Wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon yung ng dagdag na proyekto yung distrito nila? Eh pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So ibig sabihin, ikaw congressman ng distrito, hindi ka makakuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap, mapupondohan yung distrito mo. Parang, Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinaharap yung proponent. Kaya pag proponent na yun, sinasabi mo, eh, of course, nanggagaling ulit sa congressman yun. Yes, okay, yes, so yes. ngayon, kaya doon sa very strict ka doon kasi sa makikita mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan. Kasi pareho yung proponent, pareho yung Sa napanood nating video, nakakatawa na sa simpleng pagpapatawa ni Senator Rodante Marcoleta na hindi niya alam na nakapagpatawa na siya ng kanyang mga kasamahan sapagkat kung makikita ninyo mukha nito, talagang seryoso. Kung magbigay ito ng punchline, seryoso pa rin. Kaya nga binansagan nito nung panahon ng kampanya na ang pambansang simangot. Pero sa kabaliktaran nito, sa kabilang banda, nakapagpapasaya pala siya ng mga kasamahan niya dyan sa Senado. Nakita naman ninyo kung paano niya in-apply, paano niya ginawang makapagpatawa sa kanyang mga kasamahan para lang maiwasan, para lang mawala ang kanilang stress na nararamdaman dyan sa pag-iimbestiga nga dito sa flood control project. Natawa ko doon sa sinabi niyang na as usual, late ka na naman. Pero in-acknowledge niya yung pagdating ng ali. Di ba? Seryoso ang mukha kung titignan mo. Pero yung background, naririnig natin, maraming tumawa. Walang lusot si Senator Jinggoy Estrada. Kanya na raw ang floor. Paano mo nalaman sa iyo pa rin ang floor? Binanatan din ni Senator Rodante Marcoleta hanggang si Senator Bato papunta kay Mig Subiri. Walang ligtas ang dalawang magkapatid na Tulfo sa kanyang ginawa kung paano niya binantayan yung oras na 2 minuto at ginawa niyang 3 minuto ang pagtatalumpati, pagsasalita ni Senator Rape. Kaya nakita niyo yung reaksyon ni Senator Rape? Gumanon ang mama. Pero sa kabilang banda, nakarating na sa Ben Bitag Tulfo itong usaping ito. Kagaya ng tanong natin kanina, sino ang nagpabitag? Napanood natin sa video. Walang iba kundi si Congressman Chanco. Ngayon, ibig sabihin, ganun kalalim, ganun kalala ang nangyayaring korupsyon sa ginagawang flood control project. At kagaya ng sinabi kanina, nabanggit ni Senator Rodante Marcoleta, dapat dito sa mga kontraktor na ito, doon sila nagsimula sa sementeryo. Tama nga naman. Bakit? Perfect yun sa kanilang negosyo. Sapagkat ghost project naman yung itatayo din naman pala nila. Kaya dapat sa sementeryo sila nagsimula. At nakita natin kung paano niya tinakot, paano niya trinato itong isang engineer na nakukuha ng napakalaking pera sa ghost project na ito. Sinabihan niya, baka gusto mong hindi ka na makauwi sa inyo. Kasi nagsinungaling ka na naman. At pinakita niya yung kanyang martilyo. Baka nakakalimutan mo, may martilyo akong dala-dala rito. Yan ang mga bagay na kahit gaano kaseryoso yung usapin dito sa ating bansa, kailangan pa rin niyang magpatawa. Kailangan niyang kunin yung mga atensyon, emosyon ng mga kasama niya para maging balanse ang lahat. Kasi kung puro galit ang ipapairan nila dyan sapagkat hindi nga sumipot. Kagaya nung hindi mga sumipot. Anong sabi sa kanya? Bakit daw hindi sumipot? Ang sabi niya, biglang nagkasakit. Siguro ninervyos. Tama naman. Kasi kung ikaw, wala kang kinakatakutan at wala kang tinatago, pupunta ka dyan. Ano man ang mangyari, haharapin mo kahit sino pa yan. Kahit presidente pa yan ng Pilipinas, haharapin mo. Sapagkat malinis ang konsensya mo. Pero anyari, biglang nagkasakit ang mga kawatan sa gobyerno. Diba? At doon,
sa nakita natin na nakarating na nga kay Boss Ben Bitag, itong usapin na ito, ibig sabihin hindi ito basta-basta. Talagang malaki, kagaya nga sinabi ni Senator Rolando Marcolita, huhukayin natin ito. Sapagkat ito yung mga ghost project na tinatawag nila, imposibleng wala itong mga buto. Malalim yun. May ibig sabihin nun. With that, sana po nag-enjoy kayo dito sa palabas natin ngayon. At sana po naibsan man lang yung inyong mga masamang nararamdaman tungkol sa politika na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kagaya ng sinasabi natin dito, shoutout niya pala sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout. Binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo at sana po patuloy pa ninyo suportahan itong ating munting channel, ang Boss Rick Reaction TV. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong...